What's up, guys? Ito ang legendary series na One Piece. Episode 1127. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito, at sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Pagkatapos ng mag-rampage ni Kizaru sa Egghead, hindi siya napigilan ni Luffy at nakaabot si Kizaru kay Vegapunk. Kaya naman napilitan si Luffy na gamitin ang kanyang Gear 5 at, walang kahirap-hirap, dinakma niya si Kizaru. Gulat na gulat ang lahat dahil ito ang unang beses nilang makita si Luffy sa ganitong form. Bumilib si Kizaru sa laki ni Luffy, at halata sa mukha niya na hindi niya gusto ang magiging kalalabasan ng laban nila ni Luffy. Si Luffy naman ay sinabing hindi niya hahayaan na makapunta si Kizaru kay Vegapunk. Kaya nakiusap si Kizaru habang tumutulo ang pawis niya. Ma-appreciate ko sana kapag hinayaan mong gawin ko ang trabaho ko. Pero hindi pumayag si Luffy at tila pinaglaruan si Kizaru, pinaikot-ikot habang hindi makaalis si Kizaru sa kamay ni Luffy, sabay sigaw. Huwag mo naman ako masyadong seryosohin. Sabay balibag ng napakalakas kay Kizaru, na halos yumanig ang buong isla at mabiyak ang langit sa isang simpleng atake lamang. Bilib na bilib si Chopper at Usopp sa kanilang nakikita. Tawa ng tawa si Luffy at sobrang saya habang sinasabing, tingnan mo si Kizaru, parang rocket. Masayang masaya si Brook at sinabing, sa wakas, nakita ko na rin ang bagong form ni Luffy sa sarili kong mata, kahit wala naman akong mata. Kaya agad naman siyang sinapak ni Nami dahil napakaingay niya. Sabay utos ni Nami na kailangan na nilang umalis habang nilalabanan ni Luffy si Kizaru. Sumang-ayon naman ang lahat. Si Chopper ay lumapit agad kay Robin at sinabing kailangan nila siyang buhatin ng maingat, pati na rin si Stacy. Kaya naman sinabi ng isa sa mga satellite ni Vegapunk na kukuha siya ng stretchers para mailagay sila doon at makaalis ng maayos. Pero gulat na gulat si Vegapunk nang makita si Bonnie sa surveillance camera, nagtatakbo si Bonnie, at lumalabas na nakaligtas pala siya sa atake ni Kizaru. Samantala, si Atlas naman ay naghanda ng bumaba para bawiin ang control sa mga pacifista. Dahil kapag hindi niya ito nagawa, oras na mawala ang barrier, katapusan na nila ang lahat dahil babagsak ang laboratory. Sinabi nila na magandang ideya ito dahil mas mataas ang authority ng mga Vegapunk kaysa kahit na sino dito sa isla. Kung sino ang may control sa mga pacifista, siya ang mananalo. Agad pumunta si Atlas, pero nagsisigaw si Vegapunk. Teka lang, Atlas, paano ko ba to sasabihin? Sasama ako sayo, kaya napasigaw ang lahat at tumanggi. Baliw ka ba? Hindi ka pwedeng sumama. Tinanong ni Vegapunk kung bakit bawal, kaya sinabi ni Usopp. Halos lahat ng nasa baba ay gusto siyang patayin. Mas mabuti nang manatili na lang siya dito. Pero tila may bumabagabag kay Vegapunk, kaya gusto pa rin niyang bumaba doon. Nagsisigaw si Vegapunk sa Denden Mushi at sinabing, Frankie, narinig mo ba ako? Nasa baba si Bonnie. Nabigla si Frankie at napasabi. Ano, buhay pa siya? Ayos yun. Sinipa siya ng napakalakas ni Kizaru at bumangga sa barrier. Agad nag-alala si Vegapunk at pinagalitan si Frankie. Sinipa, napakalaki mong lalaki. Hinayaan mong masipa ang isang bata? Agad namang nag-sorry si Frankie at sinabing ililigtas niya si Bonnie, pero nabanggit niya ang problema sa barrier. Kaya naman nagdesisyon si Vegapunk na pumunta na sa baba. Kaya ni Edison na i-deactivate ang barrier. Gusto pa sanang pigilan ni Usopp si Vegapunk, pero biglang tumawag si Sanji at nagsisigaw. Si Sanji ito, kanina pa ako nakikinig. Nasipa si Bonnie at tumalsik sa barrier. Hindi ko sila mapapatawad. Halos mabingi ang lahat sa sigaw ni Sanji, dahil sobrang naglilihab ito sa galit, isa sa mga baby girl niya ang nasaktan. Nag-alok si Sanji na sumama para i-rescue si Bonnie at protektahan sila. Sabay sabi ni Jinbei na, nakolekta na namin lahat ng bagahe ni Vegapunk. Pupunta na tayo sa rear exit at doon na tayo magkita-kita. Kaya hindi na nagsayang ng oras si Vegapunk at agad na pumunta, sabay bilin sa lahat kay Edison. Sumama siya kasama si Atlas, habang si Frankie naman ay naiinis sa sarili dahil wala siyang nagawa. Sinabi niya, kung nakakagalaw lang ako ng mas mabilis, may naitulong sana ako. Kaso wala akong nagawa kundi manood. Pero agad siyang tinapak ni Lilith at sinabing, ano ka ba? Wala kang maitutulong kung magpapakain ka sa pagsisisi mo. Puntahan mo na sila, ako na ang bahala dito. Ginanahan si Frankie at sumigaw. Okay sige, let's go.
Super. Ikaw na bahala kay Sunny. Sabay takbo papunta kay Bonnie. Sumagot naman si Lilith. O sige, ako na bahala. Hindi ako makapaniwala, pinaglaruan lang ni Luffy ang formidable na si Kizaru. Kaya kampanteng sumagot si Frankie. Siyempre, hindi matatalo ang captain namin. Napangiti si Lilith habang sa baba, nag-iikot na ang mga Marines at naghahanap sa kanila. Samantala, si Bonnie ay nakasiksik sa isang damuhan at napasabi, kahit dito, delikado pa rin. Bigla siyang naging bata sabay inatake ang mga Marines nang hindi inaasahan. Isa-isa niya itong pinabagsak lahat. Takang-taka ang mga Marines kung anong nangyayari at kung sino ba ang batang ito. Pero nang matanggal ang takip ni Bonnie, agad siyang nakilala ng mga Marines. Bumalik siya sa adult form at mabilis na sumugod sa mga kalaban. Kahit gaano pa sila karami, walang kahirap-hirap niya silang pinabagsak, pinapabata at pinapatanda niya ang mga ito. Pero kahit nagkaganon, naibalita na agad ng mga Marines kung nasaan si Bonnie. Kaya agad nagpadala ng isang batalyong Marines upang pumunta sa lokasyon kung nasaan si Bonnie at ang mga kasama nilang naging matanda at baby. Habang si Bonnie naman ay pagod na at nakatalungkulang sa isang gilid, nabigla siya nang may sumigaw, andito siya. Eto na siya, tumalungko na lang si Bonnie at hindi na lumaban dahil wala na siyang lakas. Pero laking gulat niya nang hindi pala siya ang nakita, kundi si Sentomaru. Hindi makapaniwala ang mga Marines sa nakita nilang kalagayan ni Sentomaru dahil tila piniritong baboy ito. Sobrang nalungkot si Bonnie, at lumabas na si Sentomaru pala ang nagligtas sa kanya sa atake ni Kizaru kahit malubha na ang sugat nito. Sabay sabi sa kanya, Bonnie, tumakas ka na habang maaga. Hindi na alam ni Bonnie kung ano ang gagawin niya at kung makakatagal siya sa pagtatago habang hindi pa natatapos ang laban. Bumalik naman tayo sa laboratory kung saan hinahunting ni Zoro si Lucci. Sabay nagsalita si Lucci habang nagtatago, hayaan mo, gawin ko ang trabaho ko, Zoro. Sabay galaw sa damuhan para malito si Zoro. Pero seryosong nagsalita si Zoro, kahit maglikat ka pa, kahit magtago ka pa, alam ko kung nasaan ka. Sabay gamit ng advanced observation haki at walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang mga atake ni Lucci. Nagbigayan sila ng matitinding atake, at ginawa na ni Lucci ang lahat, maski ang pinakamabilis niyang galaw at mga atake, pero hindi niya matinag si Zoro. Dahil dito, inis na inis siya. Nabigla si Lucci nang mapigilan ni Zoro ang atake niya, sabay patalsik sa kanya pababa na parang aipo-aipo. Nakita naman sila ni Luffy at sinabing, "Aw, si Zoro nakikipaglaban. Gusto mo, tulungan kita?" Pero sumagot si Zoro, "Wag na, hindi na kailangan. Kayang-kaya ko to, mag-focus ka na lang kay Kizaru." Dahil dito, nainis na naman si Lucci dahil tila minamaliit siya ni Zoro. Kaya agad niya itong inatake ng sobrang bilis at nagbigayan sila ng matitinding atake. Pero halos lahat ng ibinabato niyang atake kay Zoro ay nasa sagot ni Zoro at walang kahirap-hirap na dainpensa. Kaya naman agad lumayo si Lucci habang hingal at naiinis. Sabay labas ng haki ni Zoro at seryosong sinabi, "Kung yan na ang todo mo, huwag ka nang umasang may tsansa kang makipaglaban sa captain namin." Natawa naman si Lucci at sinabing, "Totoo ngang napakalakas mo. Karapat-dapat ka talagang maging number 2 nanograms Emperor of the Sea. At pag pinatay kita, sobrang rewarding nito." Lumipad tayo kay Kizaru, dahil hanggang ngayon ay bumabalusok pa rin siya sa balibag ni Luffy at sinabing, "Naku po, malapit na akong bumagsak sa dagat." Kaya agad niyang ginamit ang kapangyarihan niya para makaiwas. Sa isang iglap, kahit sa layo ng narating niya, tila nag-teleport siya dahil biglang napunta siya sa isla at nagkalat ng napakalakas na liwanag na halos hindi na makakita si Luffy sa sobrang silaw. Sabay gamit ng cage bunchen technique ni Kizaru, at lahat ng light particles ay naging clones niya. Gulat na gulat si Luffy dahil hindi niya magets ang nangyayari. Sabay-sabay siyang inatake ng napakaraming clones ni Kizaru, at napakabilis pa nila. Sumabay pa si Kizaru sa pagsama ng kanyang Amonokijiri sword. Pero tila nakapikit lang si Luffy at walang kahirap-hirap na iniwasan ang lahat ng atake ni Kizaru. Para silang si Tom and Jerry na naglalaro sa loob ng ulap habang inaatake si Luffy ng napakadaming Kizaru. Dahil sa dami ng kalaban, hindi niya napansin ang totoong Kizaru na siyang nakahiwa sa kamay niya. Kaya naman nainis si Luffy at umatake gamit ang Dawn Whip, isang atake na nagwasak sa buong ulap at pumuksa sa mga clones.
Pero nagtaka si Luffy, hindi pala gumana sa mga clones, dahil tila hologram lang pala sila, pag namamatay, nawawala lang. Muling umatake ang hindi mabilang na clones ni Kizaru. Halos mabaliw na si Luffy sa dami nila, at lalo siyang nainis dahil nasisilaw siya at hindi siya makakita ng maayos. Hindi rin nauubos ang clones ni Kizaru, pero biglang natameme si Kizaru at napabulong, ayan na naman. Naging higanti si Luffy at tinawanan lang si Kizaru. Sabay sapak niya ng parang langaw sa mga clone ni Kizaru. Pero nainis si Luffy dahil mas nahirapan siyang hulihin ang mga ito, habang si Kizaru naman ay natutuwa dahil mas malaki raw ang target niya ngayon, kaya mas madali niyang tamaan. Kahit anong atake ni Luffy, bumabalik pa rin ang mga clones. Nagulat si Kizaru nang biglang hipa ni Luffy ang mga clone, sabay talsik nila. Pero sumugod agad si Kizaru pabalik kay Luffy. Habang tumatakbo si Luffy, iniisip niya kung sino sa kanila ang totoong Kizaru. Pero biglang tumigil si Luffy at sinabing, joke lang yung pagtakbo ko. Sabay malakas na sipa sa mga Kizaru. Sa isang napakalakas na atake, naubos lahat ng clones ni Kizaru. Napaisip si Luffy kung nadali na rin niya ang tunay na Kizaru. Pero laking gulat niya, lumuwa pa ang mata niya, nang malaman niyang hindi pala niya nadali ang tunay, at siya pa ang nauto. Dahil bago pa niya masapul si Kizaru, nakatakas na ito at nagpunta kina Usopp. Nagtanong si Kizaru, bakit wala dito si Vegapunk? Sabay may narinig siyang paparating na sasakyan, at si Vegapunk pala ito. Papunta sila upang iligtas si Bonnie. Gulat na gulat si Luffy na si Vegapunk pala yon, at nastigan siya sa sasakyan nitong parang kolong-kolong. Naroon din si Sanji, na humahabol sa kanila. Sumigaw si Sanji, pasakayin niyo ako. Sasama din ako, sabay tanong ni Sanji, ano problema mo, Vegapunk? Bakit sobrang upset mo? Narinig nila si Vegapunk na galit habang sinasabi, huwag niyong sasaktan, mga buwisit na Marines. Ililigtas na kita, Bonnie. Bakit ko hinayaang mapunta dito sa gera ang batang katulad niya? Nagtaka naman si Sanji kung bakit parang bata ang turing ni Vegapunk kay Bonnie. Sabay sigaw ni Luffy, ano ginagawa niyo? Saan kayo pupunta? Delikado dyan. Sabay tingin ni Kizaru sa kanila at sinabing, saan ka pupunta, Vegapunk? Sabay atake ni Kizaru kina Vegapunk ng napakalakas, pero kinain lang ito ni Luffy na parang si Pac-Man. Nagulat si Sanji at halos lumabas ang mata nila sa nakita. Pero tila lumalabas pa ang laser ni Kizaru sa mata ni Luffy, at gustong iluwa ni Luffy ang atake ni Kizaru. Habang abala sila, matagumpay namang nakalabas sina Vegapunk mula sa laboratory. Nagulat ang mga Marines nang makita nilang papunta sa kanila si Dr. Vegapunk. Dahil dito, kumalat agad ang impormasyon, kaya halos lahat ng kalaban ay nagbalak na siyang atakihin at targetin, maski ang mga pacifista. Pero sumigaw si Atlas, lahat ng pacifista, eto ang bagong utos nyo. Ubusin nyo lahat ng Marine soldiers dito sa isla. Nagulat ang lahat ng Marines dahil agad sumunod ang mga pacifista at inatake sila. Samantala, si Saturn naman ay seryosong nakaupo, tila may binabalak na matindi. Ano kaya ito? Susugod na kaya, sa unang beses, ang isa sa 5 elders? Abangan sa next episode. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps katulad nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.